Lahat ng mga magulang, pangarap at gustong magkaroon ng maganda at maunlad na kinabukasan ang kanilang mga anak. Kaya naman, napaka-importante na hanggat sila ay bata pa, maimulat at maturuan na natin sila sa tamang paghawak ng kaperahan. Kaya naman, sa video natin na ito, pag-uusapan natin kung paano turuan ang iyong mga anak maging wais sa kaperahan para sa kanilang maunlad at magandang kinabukasan. Kung gusto mong malaman, panoorin mo na ang video na ito. Mga ka-whiteboardpreneur, welcome to Marketoon. Usapang negosyo at kaperahan. Kaya please support our Marketoon YouTube channel. Click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya naman, let's go! Una, ituro at ipaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng pera. Kailangan maintindihan ng ating mga anak na hindi madaling kitain ng pera. Hindi ito napupulot lamang. Pinaghihirapan at pinagpapaguran ang bawat pera na kinikita. Kaya dapat ang pera ay pahalagahan. Kaya kapag ang ating mga anak ay may hinihingi ng mga ekstrang bagay, halimbawa gusto niya ng bagong laruan o ng bagong bag, kahit may laruan at may bag pa naman siya, huwag natin silang sanayin na tayo ay bigay lamang ng bigay. Kaya 'di ba may mga bata na kapag sinama sa mga mall napakahilig magturo ng kung ano-ano. Si nanay kasi, akala tuloy ng mga anak natin ay napakadali lang kitain ng pera. Lahat kasi ng hinihingi nila ay naibibigay kaagad sa kanila. Kapag may gusto silang bagay, bigyan sila ng mga simpleng gawain tulad ng iligpit yung mga toys niya, magpunas ng bintana at iba pa bago ibigay ang gusto nila. Para hanggat bata, matutunan at makasanayan na nila na pinaghihirapan para maabot at makuha ang kanilang gusto sa buhay. Ikalawa, turuan silang maging responsable. Hanggat bata, magandang maintindihan na rin nila na sa bawat ating ginagawa ay magkakaroon ng bad or good results. Kung hindi sila magiging responsable katulad sa paghawak ng pera, sila ay maaaring maging mahirap paglaki nila. At kapag naman sila ay naging responsable, sila ay magiging maunlad at giginhawa ang kanilang buhay at mas madali nilang maaabot ang kanilang mga pangarap. Kaya turuan natin sila maging responsable kahit sa mga maliliit na bagay habang sila ay bata pa, para ito rin ang kanilang makalakihan at makasanayan. Ikatlo, turuan silang unahin at i-priority ang pag-iipon. Simple lang naman ang formula. Kita minus savings equals gastos. Kapag nagkaroon ng allowance o kita, unahin laging itabi ang kanilang ipon. At ang matitira ay yun lang ang maaari nilang gastusin. Turuan silang laging unahing bayaran ang kanilang sarili para sa kanilang mas magandang kinabukasan. Ikaapat, turuan silang mag-set ng mga saving goals. Dapat lahat ng ipon nila ay may kanya-kanyang goal. Halimbawa, si Piggy Bank 1 para sa gusto niyang laruan, si Piggy 2 para sa gusto niyang bags, si Piggy 3 para sa paglaki niya. Okay lang kung meron siyang goal para sa mga bagong laruan o mga bagay na gusto niya. Kasi natural naman talaga yan sa mga bata. Basta hanggat hindi puno yung piggy bank o savings niya, hindi niya pwedeng gastusin o bilhin yung mga bagay na gusto niya. Ang importante, makasanayan na nila na hanggat bata na lahat ng ipon niya ay may specific na nakaset kung para saan. Kasi ang ipon kapag walang goal mauubos yan ng hindi namamalayan at mapapatanong ka na lamang kung saan nga ba napunta. Dahil wala kasing specific kung para saan yung iniipon. Kaya maganda na buksan o bigyan na rin sila ng sariling bank account. Dito ilalagay yung ipon nila na hindi pwedeng gastusin dahil para ito sa paglaki nila. Ipakita mo rin sa kanila kapag nadaragdagan ng kanilang ipon para mafe-feel nila yung pag-iipon at masisihan sila kapag nakikita nilang lumalaki ang kanilang ipon. Ikalima, imulat na rin sila sa mga diskarte at mga importansya na kumita ng sariling pera. Dahil mafe-feel na nila yung saya kapag lumalaki yung ipon nila sa kanilang bangko at dahil may saving goal na rin sila na gusto nilang matupad.
Maeengganyo na rin sila kung paano ba kumita ng sariling pera. Kaya hanggat bata rin, imulat mo na rin sila kahit sa mga simpleng bagay kung paano kumita. Kung meron kayong negosyo tulad ng tindahan sa palengke, isama niyo yung mga anak nyo magbantay ng tindahan at turuan na rin sila sa negosyo. O di kaya yung mga simpleng mga diskarte para kumita tulad ng pagbebenta ng ballpen sa eskwela o di kaya paglo-load para paglaki nila sanay na sila at magkaroon sila ng entrepreneur mindset. Tulad ni Mark Cuban, isa sa mga kilalang successful entrepreneur at may-ari ng Dallas Mavericks NBA team. Ayon sa kanya, sinanay siya ng tatay niya na kapag may gusto siya, kailangan niya itong trabahuhin at kitain. 9 or 10 years old daw siya ay nagbebenta na siya ng mga baseball cards. At nung siya ay 12 years old, nung humiling siya ng bagong basketball shoes sa tatay niya, pinagbenta daw siya nito ng garbage bag. Kumakatok siya isa-isa sa mga kapitbahay para magbenta ng garbage bag. Kaya naman, bata pa lang siya ay nagkaroon na siya ng confidence at entrepreneur mindset. Kaya maganda na hanggat bata pa ang ating mga anak ay maimulat at maturuan na natin sila na maging wais sa kanilang kaperahan para sa mas maunlad at magandang kinabukasan. Kaya ang tanong mga ka-whiteboardpreneur, gusto mo bang maging wais at maging maunlad ang mga anak mo paglaki nila? Type yes sa comment section at mag-subscribe na sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating usapang negosyo at kaperahan. Thank you for watching and see you in our next video.